Mag-uusap nga tayo ng masinsinan tungkol sa mga pangako ng dalawang presidente na mahal ko. Si PRRD nangako nung pag-upo niya bilang presidente sa 2016 that within 6 months, mawawala ang droga sa Pilipinas. Though alam natin na hindi naman nangyari, may pagbabago, yes, sa termino niya, pero hindi talaga ito nangyari. At actually, bumalik ngayon with a vengeance, hindi po ba? At hindi niyo din po ba naintindihan na hindi ito nagawa ni PRRD dahil ang protektor ng mga drug lords sa Pilipinas ay kasama sa mga general na nasa PNP. True or false? Hindi ba ongoing ngayon ang investigasyon tungkol dyan? Paano naman kasi, no, na nangako nga ang presidente natin, pero kung yung mga tao sa ilalim niya hindi naman nakikisali sa pangakong ito, paano kaya natin ito makukuha? Pero yun nga, ang presidente na talaga namang may ginagawa, laging napapasama. Katulad na rin yan ng pangako ni PBBM na gawing 20 pesos ang bigas. Pero kayo tong mga hindi nag-iisip na number 1, ang kawawa dito, actually, hindi yung nakakabili. Ang kawawa dito, kung talagang ngawang-ngawa kayo sa 20 pesos na bigas, ay ang mga magsasaka na nagsasaka sa bigas na ito. Hindi po ba? Sige, ibigay na natin yung 20 pesos mong bigas para manahimik ka. Pero let's see, paano po napupunta ang bigas from the farmlands to the market? Hindi ba through the farm-to-market roads? Hindi po ba ito ginagamitan ng langis? Pag-uusapan natin ang langis, bumababa ang presyo ng langis? 2 pesos na lang ba kada litro ang langis? Dahil nga sa awayan ng mga banyaga na hindi naman kasama ang Pilipinas pero tayo ang nadadamay. Sige nga, halos ipamigay na lang yung palay ng mga magsasaka. Hindi ho ba si PBBM ang nagpawala ng utang ng mga magsasaka na bilyon-bilyon? Diba? Isa yon sa mga ginawa niya. Pangalawang ginawa niya ay ang atasan, ang Congress sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez na hanapin ang mga malalaking rice smugglers, gawa ng bagong batas at ipampadlock ang mga malalaki na mga warehouses dahil tumataas ang presyo ng bigas just because langis, presyo sa merkado, dahil sa mga corrupt na mga opisyal, kasi alam naman natin na may corrupt at may hindi corrupt. And number 4, sa mga gahaman na mukhang pera ng mga negosyante. Guys naman, let's be practical, no? If we will look at promises at face value, you will really live a very sad life. Pero, if gagawa ka ng paraan at hindi lang isa ang iyong source of income, hindi ka talaga magre-reklamo kung ilan na ang mabibili sa 100 pesos mo kung kilo lang ng bigas ang pinag-uusapan. Pero yun nga, 'di ba? Hindi kasi talaga to dapat kasalanan ng presidente lang. It is a unified effort ng buong Pilipinas. Yep, kasama kang nagrereklamo. Kasi dapat yang nagrereklamo ka, alamin mo kaya kung may malalaking warehouse sa area mo. At siguraduhin mo yung mga malalaking warehouse na yan, hindi nagtatago ng bigas at nag-hoard. Sige nga, dun ka kaya kumato at hanapin mo yung 20 pesos mong bigas nang hindi ka nakakasagasa ng mga magsasaka na di ba dapat yun ang pinoprotektahan? Sige, gamitan mo ng logic at math and we'll see what you come up. Or, you listen to what I have to say. Why don't you look for another source of income? Imbes na nasa TikTok ka nagko-comment ng kung ano-ano at hindi mo ginagamit ang kukote mo para maghanap ng pera. May mga i-share ako na news after nitong video na to kasi gusto ko lang talaga kasi kayong i-remind na focus kayo sa promises ng presidente na hindi niya nagawa pero hindi niya naiintindihan ang mga pangyayari na nakapaligid dito para hindi niya may sa katuparan ang isang pangako na trust me, ginagawa naman ng paraan. Okay? Naiintindihan niyo po ba? Good. Ingat!